Mga kababayan, isa na naman pong kagimbal-gimbal na aksidente ang nangyari. Ang hindi inaasahan at hindi pagkukulang ng isang taong biktima. Mag-anak ang naging biktima kung saan dahil po ito sa isang negligence na kinasangkutan ng isang driver. Ayon nga sa nabasa kong comment, condolence sabi ng nag-comment, huwag po nating sisihin ang driver dahil hindi niya man daw po kagustuhan. Oo, marahil totoo yung sinasabi ng isang commenters natin. Sino ba naman ang may gusto ng aksidente? Pero kailangan maging responsible po tayo sa ating aksyon at isipin po muna natin sana kung tama ba yung desisyon na gagawin natin. Kasi yung driver na ito ay nakainom at matulin ang pagpapatakbo. Kaya nakaroon ng aksidente. Ngayon, sino ang dapat sisihin? Yung bang biktima? Yung driver? O yung alak? Hindi naman po pwedeng sisihin natin yung alak. Dahil wala naman pong isip yung alak na sabihin, sige, inumin mo ako para makaroon tayo ng aksidente. Kaya ang dapat sisihin natin dito ang ating sarili. Isa pa po, ayon sa experience ko, sa mga nakikita ko, hindi naman po lahat-lahat, pero yung mga taxi driver natin kuminsan, matuli ng pagpapatakbo nila. Agad-agad silang nag-overtake. Kahit nandoon yung motor na naka-flasher na, pupunta sa linya. Kaya nga tayong nagsasabi na observe before proceed. Kasi ang rason ng ating mga taxi driver kung minsan ay yung tungkol sa boundary nila na isasabit nila sa mga boss-boss nila. May rason ang bawat lahat. Pero kahit may rason, isipin muna natin yung kaligtasan mo o kaligtasan ng iba. Ganon din po sa mga rider natin. Napapansin ko din po kayo na singit kayo ng singit. Kahit alam yung kurbada yung kalsada, doon po nangyayari yung aksidente. Dapat sa ganung sitwasyon ay mag-minor tayo. At ang pinaka number one, nasa atin din po kasi talaga ang sa aksyon natin ang kaligtasan sa kalsada. Hindi po totoo ang kasabihan na kapag oras mo na ay oras mo na. Depende din po yan kasi sa nagdadala sa pagpapatakbo ng mga sasakyan o sinasakyan. Most and foremost, yung alak. Kapag sobra, yung pag-inom natin ng alak, di natin nakokontrol. Yung manobela, di natin alam yung takbo, kung mabilis ba o hindi. Kaya, ingat-ingat po sana kayong mga kababayan. At palagi po sana nating iisipin na kapag sobra, pangit ang kalabasan. Kapag kulang, ganun din po. Dapat ay nasa katamtaman. Parang ganyan din po yung kape. Kapag sobra yung asukal, masyadong matamis. Kapag kulang naman, ay parang hindi ka makokontento sa lasa. Pero alam ko ang tanongin nyo, depende yun sa panlasa ng isang tao. Oo, marahil totoo yan, depende sa panlasa ng tao. Pero, kapag sobra yung asukal mo, ang magiging resulta niyan ay makakaroon ka ng diabetes. Yan lang po at maraming salamat.